Pag-usapan natin ang tinatawag na juvenile justice dito sa Pilipinas para mas maliwanagan tayo kung paano ba talaga ito gumagana. Totoo nga ba na hindi nakukulong o walang punishment sa mga menor de edad kapag nakagawa ng matinding krimen? Sa Pilipinas, ang pangunahing batas na sumasaklaw sa mga kabataang nagkakasala ay ang Republic Act 9344 o ang the Juvenile Justice and Welfare Act, na mas kilala ng karamihan sa tawag na Pangilinan Law. Restorative, hindi siya punitive. Ayon sa core philosophy ng batas na ito, hindi parusa o pagganti ang layunin, kundi ang paggabay at pag-ayos. Rehabilitation over incarceration. Nakatutok ang batas na ito sa rehabilitation o pagbabagong buhay ng bata sa halip na ikulong sila agad kasama ang mga matitinding kriminal upang maprotektahan pa rin ang kanilang kinabukasan. How about the age and liability, the golden rules? Hindi porket menor de edad ay isa na ang treatment sa lahat. May sinusunod na panuntuan base sa edad. 15 years old and below o 15 taong gulang pababa. Sila exempted o ligtas sa criminal liability. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng kasuhan sa regular na korte at ikulong. Gayunpaman, hindi sila pwedeng pabayaan lang. Isa sa ilalim sila sa tinatawag na mandatory intervention ng pamahalaan. How about above 15 to below 18 years old o higit 15 hanggang bago sila mag-18? Sila ay ligtas din sa criminal liability unless napatunayan ng korte at ng social worker na sila ay umakto ng may discernment. Ano ba ang discernment? So what is discernment? Ito ang kakayahan ng isang kabataan na malaman at mapag-iba ang tama sa mali at ang lubos na pagkaunawa sa malubhang kahihinatnan o consequences ng kanyang ginawa. Ang mga korte at licensed social workers ang nagdedetermina nito. Ano-ano nga ba ang mga common myths o facts about dito sa batas na ito? Maraming akala ang kumakalat kapag may ganitong balita. Katulad na lang yung recent balita na yung recent news about sa 2 menor de edad na nakapatay ng 3 estudyante sa gamit ang baril o dahil sa pagpapaputok ng baril. Ano nga, unahin natin sa myth. Sabi dito, untouchable ang mga minors at pwedeng gawin ang kahit anong krimen ng walang consequences. Pero ang katotohanan, hindi sila untouchable dahil obligado silang sumailalim sa mandatory rehabilitation. Next, ang myth, zero punishment o walang pananagutan ang pamilya. Pero ang katotohanan, ang mga magulang ay pwedeng pabayarin o panagutin sa batas. They are civilly liable para sa mga danyos at krimen na ginawa ng kanilang anak. Ang reality sa lipunan or the reality of implementation. Bagamat maganda ang layunin ng batas na tapusin ang cycle ng krimen, may malaking problema sa implementation nito sa bansa natin. Kakulangan sa mga bahay pag-asa o ang mga itinalagang rehabilitation centers para sa kabataan. Kulang sa bondo ang mga local government units. May matinding shortage o kakulangan sa mga licensed social workers na titingin sa mga kasong ito. So para direktang sagutin ang tanong kung makukulong nga ba o may punishment nga ba ang isang menor de edad na nakagawa ng isang krimen? Oo, may pananagutan at punishment pa rin, ngunit depende ito sa kanilang edad at discernment. Kung napatunayang may discernment ang minor na nasa edad 15 hanggang bago mag-18, pwede silang litisin sa korte, makakasuhan ng kriminal at mapatawan ng parusa. Ang kanilang sentensya ay karaniwang sinususpende muna para ilagay sila sa isang rehabilitation facility o pasilidad ng DSWD habang menor de edad pa, ngunit hindi ibig sabihin nito ay malaya na sila. Kung sila naman ay 15 pababa, hindi sila ikukulong sa piitan ng mga matatanda, ngunit dadaan sila sa mandatory rehabilitation kung saan aalisin sila sa kanilang komunidad upang sumailalim sa matinding intervention program. Kasabay nito, ang kanilang mga magulang ay papatawan ng civil liability o pananagutang pinansyal at legal sa pamilya ng mga biktima.